Salamat sa Ginoo sa kaayuhan ni Brad Nonoy Pamurada, kauban na nato siya karon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Milagroso ang atong Dios. Amen. Ang atong Dios mutubag og pag-ampo mga igsoon. Hallelujah. Let us also congratulate ang bag-ong nurse nato si Benita Marios Inspiracion. Nakapasar siya sa board nursing na nagitay naris na ay nar nga may S na jud mga igsoon, registered nurse, no? Daghag magpa-injection ani kay gwapa man. Salamat sa Ginoo, no? Congratulations Benita, your Emmanuelian family is so proud of you. um, you just started as one of the tambourine dancers, gamay pa kakaayo, karon dako nakakaayo. I-promote na ka sa Ginoo sa tanang bahin. Amen. And we are rejoicing with you. Labi na imuhang tito nga mao dyan naning kamot sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni um, Brad Toto Inspirasyon. Kita gyud sa Ginoo imong mga pangabudlay. It pays off. Pays off. So the Lord that we serve is faithful. Amen. Amen. Kinsa nakabatsyag sa faithfulness sa Ginoo. Hallelujah. Today I'm going to share with you. Nice kahit pang picture, no? AI generated ka na, pero you should know kung unsang imong ibutang para maka-generate siya yung nana. So we are going to talk about a life anchored in Christ. Ang kinabuhi nga naka-angkla. Do you know what is an anchor? Kaila mo anchor o angkla? Oh, lingay mo ko pagkakita kag angkla. No? ang angkla mga igsoon, unsa na siya? Ginagamit sa barko, sa mga sakayan. Kung gamay ang sakayan, gamay ang angkla. Kung dako ang barko, dako jud ang angkla. So, ang kinabuhi nga naka-angkla diya sa Ginoo. Kinsay kinabuhi diri na nag-angkla sa Ginoo? Amen. Amen. Kapulutan mga igsoon kining kalibutan na grabe ang bagyo, ang unos, ang linog. Kung dili ta mo angkla sa Ginoo mga igsoon, sigurado matangay ka sa mga pagsuway. Matangay ka sa mga bagyo, matangay ka sa hangin, nga kusog kayo ang mga balud. Iyaha kang ipalayo sa Ginoo. Pero ang tao nga nakaangkla diha sa Ginoo, magpabilin nga madaugon diha sa Ginoo. Kinsay may amen. Atong basahon Hebrews chapter 9, about chapter 6 verses 19 to 20. Okay? Basahon nato og dungan, ready go. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us. Okay, atong usbon, ready go. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. Okay. Kini nga paglaom nga anaa kanato ang angkla sa ato ang kalag. Ang paglaom nga naa nato angkla sa ato ang kalag, sigurado ug lig-on, sure and steadfast. O kini nga paglaom mga igsoon nakasulod didto sa tabil. Buti pasabot, uh, pagkamatay ni Jesus Christ, ang tabil sa temple, kay ang temple is divided into three: the outer court, the holy place, and the holy of holies. Ang
tabil sa Holy of Holies is very thick. Pagkakain na. Pero pagkamatay ni Jesus, naggisi na ng tabil, mga igsoon. O tungod ni ana, kita makasulod sa presensya sa Ginoo. Uban kang Ginoong Hesus nga maoy unang nisulod dito as our high priest in the order of Melchizedek. Ang high priest o ang pagkapari adunay gitawag nga order. Means to say linyada. Ang pagkapari nga linyada sa mga Levita parehas sa linyada ni Aaron o sa iyang mga anak, mga igsoon, na-abolish na. Pero ang pagkapari nga linyada ni Melchizedek nga gi-introduce sa Genesis chapter 14 giingon nga ang iyahang priesthood is eternal. Walay sinugdanan ug walay katapusan, basta na lang pag-introduce sa iya sa Genesis naghatag og ikapulo si Abraham sa tanang pangabudlayan ni Abraham gihatag niya kang Melchizedek. Ug dito nagsugod nga gi-introduce si Melchizedek mga igsoon mahitungod sa ikapulo. O tungod niya na gi-bless sa Ginoo pag-ayo si Abraham. Ug matud pa ang priesthood ni Melchizedek is forever. Wala matapos ang iyang priesthood. Mao na mga igsoon nga ang atong paglaom nakaangkla sa dili matapos nga pagkapari o priesthood. Kasi maingog amen. Now, adunay mga ebidensya ang kinabuhi nga nakaangkla diha kang Kristo Jesus. I'm going to talk about the evidence of a life anchored in Christ. Adunay tulo ka ebidensya nga gisulti diri sa pulong sa Ginoo. Number 1, a life anchored in Christ overcomes adversities. Kinsay madaogon maingog amen. Ingon dili sa Hebrews 6:19, this hope we have as an anchor of the soul. Na ay nakaangkla ang atong kalag diha sa paglaom sa Ginoo. Amen. Anaa kang Jesus ang atong paglaom kisay moingon amen. Diha ta nakaangkla niya kay kung moangkla ta sa atong trabaho, moangkla ta mga igsuon sa mga material nga butang, agoy pag-abot sa dako nga unos pwede na maguyod. Pwede na mabugto, pwede na mawala. Apan ang tao nakaangkla diha sa Ginoo makasarang mo-overcome sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mga kaaway sa kinabuhi. Kinsay adunay kaaway sa kinabuhi? Daghang kaaway. No, I'm not talking about your silingan nga tabian. I am talking about your financial needs, your physical needs. Amen. I'm talking about your need of peace of mind. Usahay gamo kayo ang atong utok. Naatay mga anxiety, naatay mga depression, naatay mga panic attack. Naatay mga tao ngayon ana. Kung wala kay angkla sa Ginoo mga igsoon, kung wala ka diha nakaangkla niya, ang atong soul wala makaangkla. Di ta mahimong madaugon. Now, the soul is your inner being. No? Ang atong kalag mao na ang atong pagkatao sa sulod. And it must be anchored in the Lord Jesus Christ. Kanang imong kalag kinahanglan nakaangkla kang Ginoong Hesus. Dili ra baba ang nakaangkla. Kalabanan ng mga Kristohano ng baba, grabe Jesus niya pag-abot sa panahon sa pagsuway nawala. Nakabati ko na sa una na iniana sa amo ang pastor, bisag kita na lang duha mahabilin sa simbahan, di tagyog kabiyaan. Promise na nako nimo, di ta kabiyaan. Mga igsoon, pag-abot sa problema, maupahing rebuilde. Ano man, baba ra kutob. Pero kung atong kalag
igsoon sa Ginoo bisag unsa pay mahitabo dili ka mapilbis kaaway. Amen. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Dungani ko ninyo basa. Ready, go. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Matod pa ni Pablo, kining kinabuhi nga pag-Kristohanon mga igsoon. Giipit ta sa isig kakilid. Amen? We are hard pressed on every side, yet not crushed. Pero wala ta madugmok. Lingay mo tupad o nadugmok ba? Wala, no? Wala nadugmok mga igsoon. Lisod dugmok ko na. We are perplexed. Susahay maglibog ta, but not in despair. Pero wala ta makapsig paglaom. Kinsay naay paglaom, ingog, amen? We are persecuted but not forsaken. Gilutos ta pero wala ta pasagdi sa Ginoo. Amen. Gisulayan ta pero wala ta biyahe sa Ginoo. We are struck down but not destroyed. Usahay matumba ta pero wala ta maguba mga igsoon. Hallelujah. Amen. Matod pa ni William Arthur Ward, adversity causes others to break records. Ang kalisdanan kuno mao'y hinungdan nga maguba ang ubang tao, pero ang uban maguba sila record. Unsabot pasabot ana sa Guinness Book of World Record mga igsoon. Naay mga naka-record diha kinsay pinakataas og putong sa ilawom sa tubig. Naay mga record diha pila ka lubi ang nabuak ginamit ang ulo ra sa tao. Naay mga record tanang mga kanang padaghanay og utot sa usa ka minuto. Naay mga tanan na lang naay record mga igsoon. Abi ninyo ang ubang mga record nga na-break tungod mga igsoon sa kalisod sa usa ka tawo. When I was in Bible school sa CIM, I asked our teacher kay nangaon may mga igsoon og kanang uhong. Wala mi sudan, nakakita mig uhong dito sa bundok, among gikuha, no, ang mushroom na hintubo sa bundok. Among gikuha og gigisa namo, gigamitan namo kanang siyempre magisa ka mantika dyan ay gamito, no? Mantika o ahos o sibuyas Bombay. Pagkahuman, while nangaon me, lami man pud, while nangaon me ni anak, naka-invento, kinsa may nakadiscovery nga pwede kaunon ang uhong. Ingon din siya, ang gutom ang gutom. No? Sa panahon nga wala na kay mahikap, daghan ka mga butang nga madiskubrihan nga pwede di ay. Amen? Labi na gyud ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo, makuratan na lang ka. Naay moabot nga mga ideas nga wala nimo sa una mga igsoon. Kinsay maingog amen. Ano man, nakaangkla ka sa Ginoo, ang imong kalag nakaangkla sa Dios, di kumutuog. Mapildi ka ng pagsuway ngay mong giatubang palakpakan nato ang Dios. You will never be defeated because a life anchored in Christ overcomes adversities. Number 2, a life anchored in Christ overflows with blessings. Amen? Ang kinabuhi nga nakaangkla kang Kristo Jesus, mag-aawas diha sa panalangin. Uy, di hinaya. Uy, mura man to walay awas. Murag naar man to sa lubot o subunan ko. Ang kinabuhi nga nakaangkla kang Kristo, nag-aawas sa panalangin. Da. Hallelujah.
In Hebrews 6:19, padayonon na tugbasag, usa-usa dyan din ako mga igsoon. This hope we have as an anchor of the soul, both sure. Ingna imong tupad, sure. Sa Greek word, ang sure is aspalis. Palihog ko sa to ang ayon ninyo lingawag istorya ako ang kuan diha. Aspalis, no? Sure, unfailing. Dili mapakyas mga igsoon. Kung ang nagsaad nimo sure, dili mapakyas, unsay gipaabot nimo? Panalangin. Kinsay maingog amen. It will never fail. Kung ang Dios mo ingon, moabot ang panahon nga palambuon ta ka, ang akong plano alang kanimo, kauswagan, moabot jud na kay ang Dios nga nagsaad unfailing. Kinsay nag-expect ana mga igsoon. Ang uban mo ana, di na lang ko mag-expect para di ko masakitan. Hoy, wa kay pagtuos Ginoo. Dapat ekspektaran nimo ang gisulti sa iyang pulong kay tinuod na. Amen. Pero ang imong silingan mao ni saad ayog salig. Ayog salig kay di na mo abot. Pero kay ang Ginoo man ang saad mga igsoon, maabot na. Oh, kuhitay mong tupad. Ing nasaligi ang saad sa Ginoo, kay mo abot na. Og ang idawat ra maoy ang miamin ra maoy makadawat. Hallelujah. In Proverbs chapter 10 verse 6. Oh, sige, dungani ko yung basa. Ready, go. Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Ingon siya ang panalangin naa sa ulo sa naibabaw sa ulo sa matarong. Ang imuhang tupod matarong na mga igsoon. Tanawa ko na yung ulo na abay panalangin. Naa? Sinaw kayong panalangin, no? Oh. Blessings are on the head of the righteous. Kinsay matarong diri mo ingog, amen. Murag ang uban kaduha-duha mo nalibak baya ko gabi pastor murag dili man ko ani matarong murag di ko kaaminon sa imong pangutana pastor. Ay igsoon ang matarong nga giingon din sa Hebrew in Hebrew language ang righteous here is tzaddik. Tzaddik equals righteous. Unsambot pasabot ana ang iyang conceptual meaning. Ngayon ganay ka conceptual meaning is not literal meaning. It's the meaning by interpretation and implication. Okay? So kitan-aw nimo ang implication niya sa tzaddik. It means righteousness in conformity to God's moral order. Ang pagkamatarong nga nasanto sa moralidad sa Dios. Okay? Dili na masarangan sa tao sa iyang kaugalingon. Isay mingog amen. Kay kitang tanan, di ta makamatarong sa atong kaugalingon. Kisay maingog amen. No, pastor, kung dili ko matarong, walay panalangin sa akong ulo. Kaingon man diha ang matarong ray na ipanalangin sa ulo. Overflow ang blessing kung matarong ka. Pero unsay gisulti dira sa Philippians 3:9. Our righteousness comes from God through the Lord Jesus Christ. Ang atong pagkamatarong gikan sa Ginoo pinaagi kang Kristo Jesus ug sa dihang niangkla ta niya, we are recipient of God's blessings. Amen. Recipient ta. Ngano man gimatarong ta sa Ginoo. Pinaagi sa itong pagtuo kang Ginoong Jesus. Amen. Mauna nga, gunit yun, angkla yun sa Ginoo kay naa diha ang panalangin sa Ginoo. Amen. The blessings that I'm talking about
our joy and satisfaction. Ang tinud-anay nga panalangin mga igsoon dili kwarta. Ang tinud-anay nga panalangin dili material nga butang, dili bag-ong auto, dili bag-ong sanina, dili gold. Ang tinud-anay nga panalangin kalipay ug katagbawan. Simingog amen. Tan-awan ninyo ang mga congressman o contractors. They have so much money but they are never satisfied. So it causes them not to be happy. It causes them not to enjoy the things that they have. Karon naa sa balita na anay giuli nga 100 million ugma kuno na po iuli nga 200 million. Ngano man mga igsoon, they have so much money but they are not enjoying. So ang tinuod nga panalangin mao ang kalipay ug ang katagbawan. Mao ning gibutang sa Ginoo sa righteous. Muna mayingon ka, so much blessings. Wa man lagi ko'y 5 diri pastor. Pero malipayon ka de. Buhi ka de. Buhi. Ang buhi mo ingog hallelujah. Ang patay mo ingog amen. Oh my God, wala ni amen. Abi na ko na gaduka-duka man. One time nagwali ang pastor niya. Ang gustong magpa-impierno mo ingog amen, ning ana ang natulog. Amen. Wa jud day maminaw. The blessings of enjoyment and satisfaction na ana nimo nako. Amen. Ang uban nato nagsweldo og 100,000 a week. Na ana dire. Oh, naay ka amen. Ang uban nato na nagsweldo og 5,000 a week. Ang uban nato nagsweldo og 3,000 a week. Ang uban nato nagsweldo og Y1,000. 900 ra Y1,000. Pero the same nga kinabuhi ang atong gi-enjoy, the same nga kalipay, the same nga katagbawan gikan sa Ginoo. Amen. Doesn't matter kung pilang unod sa imong bulsa. It matters kung kang kinsa ka nakaangkla. Anaa kaniya ang panalangin nga tinud-anay. Katagbawan o kalipay. Dili panalangin mga igsuon kung nakaangkon kag daghang mga butang apan wala kay kalipay, wala kay kalinaw. Dili na panalangin. Kung daghan kag kwarta niya wala kay tulog tibok gabi, dili na panalangin. Kung daghan kag kwarta unya nabalaka kag gihapon sa ugma, dili na panalangin. Ang panalangin nga gikan sa Ginoo mga igsoon, adunay kalipay o katagbawan, mo enjoy ka ana, hallelujah. It is okay to enjoy the blessings of God. Dadon mo imong pamilya sa manginasal, imong ordiran o unlimited rice. Oh. Wala man puguro unlimited pizza no sa na ay unlimited buffalo wings. Sa simple nga mga butang ba malipay ta kauban atong pamilya? No need man nga magmilyones jud. Pero kung naa ka ni milyones nga moabot, pahibaw pud mo eh. Ninyo taguin inyo ang tithes kay para mapanalanginan pud ang simbahan. Hastang alagad sa Ginoo. Amen? Di na nato ihatag atong tithes nga dako kaayo. Samot na si pastor o kagwapo. Buyag taon. Joke lang na mga igsoon.
So ang tinud-anay nga blessing mga igsoon katagbawan o kalipay. Amen. Mao na akong point. So kung nakaangkla ka kang Jesus, it doesn't matter kung unsa imong palibot, naa kay kalipay o katagbawan. Ang naay kalipay katagbawan mo yung hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo, naminaw gyud ay tanan. So number 3 na ta mga igsoon. Number 3, a life anchored in Christ outlasts the storm. Amen. Ang kinabuhi nga nakaangkla kang Kristo, mahuman na lang ang bagyo, nagbarog ra gihapon ka. Kinsay nakaagig bagyo? Kumusta inyong balay pagkahuman sa bagyo? Nagbarog. Ang uban wa nay atop, pero nagbarog. Akong ipangutana ang atong espirituhanong kinabuhi after sa problema, unsa man, kumusta man, gatindog pagyapon? Gabarog pagyapon. Nga naman, nag-angkla ta kang Ginoong Hesus. Ingon diri sa 6:19. No? Ingon siya, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Maingon gani kag steadfast, it means firmly fixed. Immovable. Dili matarog. Dili mo palay, no? It means steadfast. Ngano man, nakaangkla kang Ginoong Hesus. Dili mauyog. Dili matangtang. Kung may panahon man nga matumba mo, bangon raman na gihapon. Amen. I'm talking about our whole being as a person. Sometimes na mawad-antag gana, mawad-antag kusog. Maluya ta. Kinsay wala kaagig luya dire. Moingog hallelujah. Kinsa ang nakaagig kaluya, moingog hallelujah. Di ba? Kaagig ta kaluya tanan. Kung dili luya ang atong lawas, ang atong bulsa luya. Sahay luya ato ang emosyon, no? Okay man akong lawas, okay man akong bulsa, ngano akong emosyon luya. No? Kay naay mga kaluyahon. Pero mga igsuon, kung nakaangkla ka ni Jesus, after all the storms, you are still standing because you are anchored in the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 7 verse 25, basahon na to, ready go. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Kinsa ang bato mga igsoon? Si Ginoong Hesus. Akong Cebuanuhon, ang ulan, ninaog ang ulan, niabot ang baha, ang hangin mihuyop, ug mi hampak ni adtong balaya, apan kadtong nga balay, dil wala mapukan, tungod kay napatindog siya, ibabaw sa bato. Kinsa ang bato? Si Ginoong Hesus. Amen. Nakaangkla ta diha kang Jesus. Kinsay bag-ura nakaagig problema mga igsoon. The family pamurada, grabe ilang problema. Ibisitahan na mo si Brad Nunoy, kita na ko iyahang sitwasyon. Every time nga mobisita ko masakiton mga igsoon, I see to it nga ligon ko kay murag mo balhin sa kuha ang makakita ko sa tao nga nagmasakit, murag ako'y magmasakit. So niadto ko silang balay, ako siyang bisitahan, amo siyang giampuan, amo siyang gidasig. Nang gidala siya sa hospital sa iyang mga anak, sa iyang pamilya. And I thank God nga gitubag sa Ginoo ang atong pag-ampo. I-extend sa Ginoo ang iyahang life. Palakpakan na to ang Ginoo. Naghapasulay mo abot.
Pero nganong naa pa man kahangtod karon? Why? Because a life that is anchored in Jesus Christ outlasts the storm. After the storm, padayon gyapon tang magtindog. Padayon ta gyapon moingon, Lord, I'm still standing because of your grace. Nagbarog gihapon ko kay ang Ginoo nga akong gialagaran, faithful. Amen. Panindog tang tanan may song. Let's sing that song. I request the worship team to please come. Let's sing that song. All my life you have been faithful. And let's grab this opportunity. Masalamatan nato ang Ginoo. Na naman ta sa katapusang Domingo sa second to the last nga bulan sa 2025. Kinsay nagdahom nga makahuman day ta ning tuiga. Amen. Palakpakan na to. Ayaw ninyo panghinayangi kung naay kwarta nga nawala. Balik na. Daghan pang moabot nga panalangin. Ang importante, buhi ta o padayon tang nagbarog. Amen. Palakpakan na to si Jesus. Hallelujah. And as we sing this song, no, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing of your goodness. I will give you thanks, oh God, for all the things that you have done. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Let's sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tinuod kayo, Ginoo. Sa tibuok namong kinabuhi, matutom ka na, Diyos. Dili mi perfect, Ginoo. Daghan kayo migsayop nga nahimo. Daghan mi nasulti nga dili mao. Sa tibuok tuig, daghan mi napasakitan. Daghan mi Ginoo nasultian o dili maayo. Daghan mi nahimo sa tago nga dili maayo. Apan
Ginoo, sa tibuok tuig walay panahon nga dili ka matutom. Ug ang imong katutom mao'y angkla sa among kinabuhi. Nakaabot kami nining adlaw. Kaabot mi Ginoo sa katapusang bulan sa 2025. Salamat Lord sa imong gibuhat. Pasalamati ang Dios. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Palakpakan nato siya. Awiton namo ang pagkamaayo nimo Ginoo. Tungod kay kanunay kang matinud-anon. Kanunay kang maayo ka namo. Hangtod kami may gininhawa. Mag-aawit kami sa imong kaayo. Magasimba kami sa imong pagka-Diyos. Salamat Lord sa mga panalangin. Salamat Lord sa mga pagsulay nga among nadaog. Salamat Lord sa mga unos ug bagyos kinabuhi nga among nalagpasan. Dili kay maayo mi tungod kay kun dili tungod kay maayo ka ug matutom ka Ginoo. Salamat kaayo Lord sa imong pagpasaylo namo. Gidawat namo imong pulong sa among kasing-kasing ug padayon ka namong himayaon sa kinabuhi nga imong gihatag. Lord, makig-uban ikaw sa imong mga katawhan sa kanunay. Ug among enjoy imong panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Amen. Natay i-dedicate nga bata before tamo adto sa ato ang tithes and offerings. Gihangyo na ko si Oliver o si Jenny Rose dadadinhi inyong anak. Kuyog na lang pod ang mga maninoy o maninay. Tindog ta diri sa tubangan. Oliver o Jenny Rose dadadin niya si Noah. Magpaabot patag dugay-dugay ani mga igsuon kay si Noah bag-urang na tawo no. Wa pay arka nga maobra ani. Dirita sa tubangan. Dili ko mamaak. Okay. Sige, no? Maghalad ta og bata karon. Ibayaw inyohang kamot, tawagon ako inyong ngalan. Randy Jongson, si Martin Mahinay, si Evelyn Cuesta, si Angela Sabanal, si Allen Matthew Sabanal. Wala si Allen. Si
Ginilin sa banal. Okay? Ah, ang atong buhaton karon is child dedication. Paghalad sa bata. We are not baptizing a child tungod kay sa Bible ang ginabautismuhan ang mga makasabot na. Ang ginahalad, ginapresentar sa Ginoo kadtong mga bata nga dili pa kasabot. Kay during baptism, ang kandidato sa pagbautismo, pangutan-on, gidawat ba nimo si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas? Yes, pastor. Musaad ba ka mga lagad kaniya karon og sa walay katapusan? Yes, pastor. Mo na pagbaptize. Pero kini, kung imuhan ni pangutan-on, di pa man nimo tubag, tutukan ra man kaani niya o kanang pinagwapo nga tutok, no? So ang obligasyon naa sa ginikanan sa paghalad. Amen. Okay, so unsay meaning sa child dedication? Number one, ang paghalad sa bata is our recognition, no? That life is not ours. Ang pag-ila, we recognize nga ang kinabuhi dili atoa, gikan ni sa Ginoo. Giila na ninyo, no? Tuo mo ana, gikan sa Ginoo ang kinabuhi. Ikaduha, ang paghalad sa bata is an expression of love. Kung palangga nimo imong bata, kuan siya, ihalad siya sa Ginoo. Ayaw sa siya palitig silpon, unaha gyud ang halad, no? Ikatulo, ang paghalad sa bata is a prayer for the future. Kaya di man ta kabalos kaugmaon, no? Giampuan nato ang bata para sa iyang kaugmaon, mahimo siyang malampuson nga bata. Amen. Sa iyang pagtubo, sa iyang pagkahingkod nga tao, mahimo siyang madaugon. Okay. In Psalm 127 verse 3 nag-ingon, children are a heritage from the Lord and the fruit of the womb is a reward. Ang mga bata, mga igsoon, panulundon ni gikan sa Ginoo, gasa ni gikan sa Ginoo. Ang bunga sa taguangkan, reward na sa Ginoo. No? Una akong giingon ang tinud-anay nga panalangin, kalipay o katagbaw. Dili kwarta. Ngano man? Daghang kay mga dato, mga igsoon, daghan sila kwarta pero wala sila bata. Ya lisod ba ipalit og bata kanang liwat jud nimo? Lisod na, di ka kapalit. Di ba? Bisag may kwarta pa ka, wala kay anak. Pero kung na-bless ka sa Ginoo, naaragya po yung kay katagbawan. Naaragya po kay kalipay. Okay? So, mangutana ko sa ginikanan, giila pa ninyo nga kining inyong bata nga sinuwa. Muna siya'y gasa gikan sa Ginoo. Nga dili inyo ang kinabuhayan ng bata. O nagsaad ba kamo atubangan sa Dios o sa mga tao nga inyong padakon kini nga bata ilawom sa balaod sa Dios. Tudluan ninyo siya sa paghigugma sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Pastorunon maning naong nga. So mga maninoy o maninay, inyo ha ba dyan nga kabubuton na mahimong ikaduhang ginikanan aning bata? Wala mo hulgaa sa mga ginikanan. O andam ba mo nga December na ra ba? Unya birthday po ni Nero, no? December 2 ang iyang birthday. Christmas o birthday, andam ba mo? Mga maninoy-maninay. Pag-aanta mo higayon nga mo. Okay ra? Sige. O mutabang ba mo sa mga ginikanan pagpadako aning bataa ilawom sa balaod ni Kristo Jesus? Amen. So tungod sa inyohang pakigsaad nagihimo akong gi-request ang kongregasyon sa pagtindog og atong ihalad kining bataa ngadto sa Ginoo. Amen. Ibayaw ninyo yung kamot din nisto ba? Hallelujah. Amahan nga labing gamhanan, nagapandong kami sa among mga kamot, Ginoo.
kang Noah Iridiano Abilio. Lord, imo siyang gihatag kang Oliver o kang Generos isip gasa kay nakita man nimo nga sila mapiyalan sa kinabuhi. Lord, gidawat namo si Noah nga gasa o dili amua ang iyang kinabuhi. Ug nagtuo mi nga sa iyang pagkatao, ikaw Ginoo nagahatag ng daan, nagapadala o nagaandam ng daan o plano alang sa kalambuan sa iyang kinabuhi. Nagaingon ikaw, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And we declare that plans, Ginoo, na tinuod sa kinabuhi ni Noah. Salamat, Lord God, nga magatubo siya uban ang kinaiya nga Kristohanon nga tinuod. Ang kaalam nga gikan kanimo maanaa kaniya. Ang proteksyon ug ang provision. Sugod karon hantod Ginoo magadako siya o gamiton nimo siya sa imong kahimayaan. I-bless Ginoo ang mga ginikanan, ang mga maninoy ug maninay. Sa authority nga imong gihatag kanako, kami nagahalad kanimo kang Noah Iridiano Abilio sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Tarunga ug obra ang arka, ha? Lecture. Pakugusa ang mga maninoy o maninay. Sound check, mic. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon, no? Pasalamatan nato ang Ginoo sa pulong natong nabatian karong adlaw. Amen. Tinuod yun ang mga igsoon na i-anchor na to atong kinabuhi sa Ginoo ra gyud ug wala na ilain pa. And if you want to stay serving the Lord, anchor yourself, your heart, your soul, your everything to God. Amen. Hallelujah. And let us pray for our tithes and offering. Lord God, dalaygon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Ginoo, takos ikaw, Ginoo, na paghatagan sa among mga kinabuhi, O God. And Lord, with our tithes and offering, Lord God, we give to you, Ginoo, as worship, Lord God, sa amuang sa lapianong bahin, Lord God. Thank you, Lord God, sa pag-provide ka namo, Ginoo, sa pagpuno sa mga panudlanan, Ginoo, sa pag-bless ka namo og mga obra og mga negosyo, Lord God. And Lord God, salamat Ginoo sa pag-abre og opportunities kanamo, Lord God, para sa iyong mga katawhan, Lord God, na nangitag o lubrahan, Ginoo. Lord, salamat, Lord God, kay ikaw ang Diyos na nag-provide kanamo, Lord God, ug wala kami nagkulang, Lord God, o ginabalikan kanamo, Lord God, sa tanang himay og dungog. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Atong palakpakan atong buhi nga Dios sa successful nga Yam Synergy gahapon nga adlaw. Dito mi sa Palaw mga igsoon, and good news mga kapastoran and mga members, adunay mga plano ang atong mga Yam no to improve our church. So abang-abang lang taan nga mga panahon kay this is for the
betterment of our church. Amen. And in line with this, ako na adunay in line with the successful YAM Synergy gahapon, there will be a youth business meeting karon. Today, alas 5 sa hapon, diri sa IMTAG Church, ang mo attend ani kay IMTAG main YA officers and YAM executives. We are expecting for your full cooperation and punctuality. So mga YA officers, magkita-kita ta karong alas 5. And reminding sa tanan nga mga ni-commit sa TV, nga mo pledge para sa tong TV, naapag-apoy wala nakahatag sa ilang pledge. Please see and remit your pledges to Pastor Brian, our treasurer. Nasa diri naka-brown, duo lang jud mo niya kay ready na mo receive siya sa inyong mga pledges. Thank you so much mga nanay. Next week na jud ni Sabado ang inyohang Christmas party. So sa Epstemco mo ani ang inyohang oras alas 9 na may registration 150 sa food and exchange gift 150 dili pug sanay. Og ang mga tatay naman the same venue Epstemco rooftop gihapon December 13, 2025. Mo start mo alas 9 sa buntag para daw makauli pa ang mga papa at lagyo. So mao na no na move inyohang time from 1 PM na move og 9 AM. Mga tatay ha. And of course, Christmas is coming. Good day, Emmanuelians. Aduna tay t-shirt. Pwede ba na ito ma-flash ang ato ang t-shirt? Mao ni siya ato ang t-shirt. So, ato ang worth ani is 150 pesos. T-shirt and print na ni. Ang deadline ani kano sa ugma dayon, no? So, akong gihangyo ang tanang mga kananayan, katatayan, youth, children, dool mo ni Pastora Bea Honsaneza na adiri, no? Dool mo niya hatag og 150 all sizes. Kay ugma na jud ni ang deadline kay nani siya reason nga nung natay deadline kay para dili ta mas kuan sa order, no? Kay i-ship pa ang order sa atong t-shirt. So, doon lang mo na Pastora Bea, maura ni ang only color and only design we have. So, mas lami jud nga naka-uniform ta sa Epstemco pohon ngayon ani, okay? So kung wala jud tay pa-print, pangita og relief ngagaw karong hapon, no? Kay naara ni si Pastora Bea karong hapon, karong gabi ugma pa jud whole day na ni siya diri. So mao na no, dili ta malimot. Ugma na jud ni ang last mga igsoon. And padayon na to ang everyday activity sa Plaza Face. Tuesday natay practice for midweek life group na move na ni atong life group kay natay klase ang mga tanang nagpa-enroll sa atong HTC nga school na mo'y klase karong Wednesday, so abang-abang. And then Thursday midweek ang word si Pastor Mary April Baflor. Tagumpay Life Group kamo na ni. Andam ang mga taga-Tagumpay. Prayer and fasting every Friday. Sige. Ang mga tatay, namoy fellowship rin, Pastor. Sige, sa mga tatay sa men's fellowship karon. Ato mo ka Brother Ryan James Conyendo. And ang mo word si Arturo Maranan from Vega, Pinapugasan. Okay, another additional announcement. Pabilin sa kadali ang mga kids for content creation for the Christmas party Thanksgiving. So kung nakay bata dira, pabilin mo kadiyot, no? Mag-video ra nato ang media team para sa ato ang Christmas party o sa ato ang mga coming na mga events. So maura na, ako'y hatag ang time ni Pastor. Happy birthday di ay sa tanang nag-birthday. God bless us all. Ang WM ka Pastoral Leti. Alas 3, alas 2. Okay, sige. Salamat. Amen. Naghana sa atong announcement, no? Naamoy natiman-an wa. Ang WM Sectional Fellowship, asa? Epstemco, pila? 150. Unsa orasa?
ang men's fellowship diri sa simbahan, ang mo-host si Sir Ryan James Cuniendo. Mga kalalakinan, alas 11, alas 2. Sa Vito? Sa Vito. Okay. Mag-abot lang mo sa church kaya ang uban dili katultol. Kung gusto mo kuyog dito. Okay, o ang may meeting karon sa mga youth, no? Sige, manindog tanan and let us sing the doxology sa atong pagtapos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Maayong udto sa tanan. God bless us all.